Respect talaga. Siyempre, dito na nakuha ko yung ika-5 gold medal ko sa SEA Games. And itong gold, hindi lang to para sa akin, para sa timbayan to at sa buong team Philippine boxing team. Ayan, sa amin po to lahat. Yumir, may ginawa ka bang special na orasyon? Nakita ko, nag-hug kayo ni Obiena, passing the gold, and sunod na sa simbahan ka. Kaya napansin ko, bagong gupit ka rin. Anong mga orasyon tsaka preparations ginawa mo sa laban na to na medyo kakaiba? Sa akin lang talaga, um, despite sa lahat ng pressure, yung expectation ng tao, nag-stay focus po ako. Naniniwala ako sa kakayahan ko at higit sa lahat yung faith ko kay God. Yun po yung nagbigay sa akin ng kakayahan para manalo dito sa laban. Yumir, gano'ng kaiba itong pang-5 ginto mo kung ikukumpara mo doon sa unang 4? Itong medalya na to, hindi ko na to ina-expect eh. Kasi sabi ko sa sarili ko, after Paris Olympics, magpo-focus na ako sa pro career ko. Pero kahit ganun pala yung nasa isip ko, ganun yung nasa yung mindset ko, yung loob ko, yung puso ko ay gusto pa rin mag-represent sa bansa natin. Kaya nandito po ako ulit na nabigyan po ng pagkakataon na makalaban sa SEA Games at ito, pinilit makuha yung gold medal. Ano yung atmosphere ng mga coaches? Di ba ikaw ang huling lumaban sa Pilipinas, wala pa kayong goal? Ano mga sinasabi nila, mensahe nila? Yung parati sinasabi nila na eto Mir, ikaw na lang din yung pag-asa namin. Maraming beses na to nangyari. Nangyari ito sa World Championship. Ako lang yung nagka-medal. Last, yung Asian Games, ako lang din yung nagka-medal. Ito, yun na ulit yung narinig ko sa kanila na Yumir, ikaw yung pag-asa namin. Kaya kanina, binigay ko yung ibiniwus ko na yung lahat na nag-stay focus po ako at binigay ko yung lahat para makuha yung goal. Speaking of Asian Games, Nagoya, ano? Okay. Syempre, sa ngayon po, after nito, magpapahinga lang po ako at magpo-focus na po ako sa aking pro career. Next year, meron pong malaking laban na pinaghandaan namin na sa ngayon po ako yung WBC International Champion. So mag-step up na ako for sure next year. Lalaban na po ako mas baka bigyan po ako ng opportunity na makalaban ng World Championship. So hindi ko po sa ngayon wala pa sa isip ko yung Asian Games. But parati ko sinasabi na pag may pagkakataon po ulit na mag-represent po ako sa bansa natin, 100% po, on duty po ako dyan. Okay ka ba sa middleweight? Tapos light heavy? Itong weight class ko na to, hindi talaga ito yung weight class ko. Kung possible na maglalaban po ulit ako sa Asian Games o sa Olympic man, hindi itong weight class yung lalabanan ko kasi sobrang late ko talaga sa weight class na to. Bago ka lumaban, ang dami naging issue. May issue sa tape, may fair judge issue. Buti hindi yun naka-apekto sa'yo. Sabi ko, actually, to be honest, sa lahat ng mga tao na nakikinig ngayon, hindi po sana ako lalaban dito dahil sa hand drop nila. Dahil hindi talaga, unsafe talaga yung hand drop nila. Ito, na-injury yung kamay ko. But sabi ko, nandito na ako. Ito na yung chance ulit na magka-represent po ako ulit sa bansa. Sabi ko, bahala na. Kahit ma-injury ako, o palitan naman yung kamay ko pag after ng laban, basta mag-represent po ako. Ito, natuloy at nakuha natin yung gold medal. Paano unsafe? Paano unsafe? Yung tape nila, yung hand drop nila is 3.5 meters lang. Sa weight class namin, talagang hindi po yun safe. Hindi mapoprotektahan yung kamay namin. Ang dami ng boksingero, even yung kalaban ko, meron na siyang tape sa loob. Lahat ng mga boxer nagka-injury na. Si Plink Hara na injury na. I think kailangan niya mag-x-ray dahil yung bone niya parang di ko alam, na-injury yung kamay niya. So, ayan, hindi talaga safe yung yung tape nila. Kaya dumating pa sa point na kailangan namin mag-desisyon kung lalaban ba ako, itutuloy ba namin yung paglaban ko o hindi. Kasi actually bago pa ako, after lang ng draw. So if you ask
Marcos Manalo, our Secretary General, dumating sa point namin na kailangan namin magdesisyon kung lalaban ba ako o hindi. Pero pinagdesisyonan ko na lalaban po ako. Sabi ko, kung matalo man ako, kung mag-backout man ako, dapat sa ring yun. So, ayan, tinuloy namin. Kahit na sumakit yung kamay ko, tinuloy pa rin namin yung laban para makuha lang yung gold. Thank you. Yun yung mensahe ng mga Pilipino.